Pagkatapos na may sagawa ng maraming tao sa iba't ibang bahagi ng panig ng mundo, ang mga aktibidad kung tawagin ay All Saints Day. Tuwing buwan ng Nobyembre dito sa Pinas ay Undas. Dahil sa mapalamig na simoy ng hangin ay ating napapansin naman na halos sa karamihang tao ay abala sa paglalagay ng mga pailaw sa mga lansangan, sa bahay or maging sa mga puok, pasyalan at sa mga mall ay ating makikita ang maraming binibenta na mga dekorasyon para sa aktibidad na ito. Sapagkat itong darating na buwan ng Disyembre ay halos maraming bansa ang magsiselebrate kung tawagin ay Pasko sa wikang Tagalog at Christmas sa wikang Ingles. Ngayon ay ating talakayin kung kailan ba ito naitatag at bakit ito isinasagawa. Katulad ko na isang Kristiyano, marami rin sa katulad ko ang napapaisip kung ito ba ay naayon sa banal na aklat at totoo ba na si Jesucristo ay pinanganak noong Disyembre 25? Kung ating pagbabatayan ang mga nakasulat sa Biblia ayon mismo sa pahayag ni Apostol Juan sa talatang 22:18 hanggang 19 ay ito ang ating mababasa. Ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sinumang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito, at ang sinumang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisan ng Diyos ng karapatan kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, at mawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Kaya dito nangahawak ang mga sinaunang tao at mga pinuno at mga samahan na maraming organisasyon, kaya marami sa kanila ay hindi sang-ayon sa pagdiriwang ng Pasko. Noong ika-2 siglo, ang pinakaunang mga rekord ng simbahang Katolika ay nagpapahiwatig na ang mga Kristiyano ay naaalala at ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Kristo Jesus, isang pagmamasid na umusbong sa organikong paraan mula sa tunay na debosyon ng mga ordinaryong mananampalataya. Ang unang naitala sa pagdiriwang ng Pasko ay sa Roma noong Disyembre 25, 336 AD. Ang chronograph ng 354 ay nagtala na ang isang pagdiriwang ng Pasko ay naganap sa Roma sa pitsang iyon, 8 araw bago ang mga kalendaryo ng Enero. Ang bahaging ito ay sinulat noong 336 AD sa panahon ng maikling pagkaobispo ni Santo Papa na si Marcos. Kahit na ang Pasko ay hindi lumitaw sa mga listahan ng mga kapistahan na ibinigay ng mga sinaunang Kristiyanong manunulat na sina Irenaeus at Tertullian. Ang mga sinaunang papa ng simbahang Katolika na sina John Chrysostom, Augustine ng Hippo at Jerome ay nagpatotoo noong Disyembre 25 bilang pitsa ng Pasko noong huling bahagi ng ika-4 na siglo. Sa silangan, ang Pasko ay pinagdiriwang kaugnay ng Epipanya noong Enero 6. Ang holiday na ito ay hindi pangunahin tungkol sa kapanganakan, ngunit sa halip ay ang bautismo ni Jesus. Ang Pasko ay tinaguyod sa silangan bilang bahagi ng muling pagkabuhay ng Orthodox Christianity sa kasunod na pagkamatay ng pro-Arian Emperor Valens sa labanan ng Hadrianople noong 378. Ang kapistahan ay pinakilala ng Constantinople noong 379 sa Antioch ni John Chrysostom sa pagtatapos ng ika-4 na siglo, marahil noong 388 at sa Alexandria noong sumunod na siglo, na ito ay pinagdiriwang sa Jerusalem noong ika-6 na siglo sa pinakahuling panahon. Noong 1773, sinabi ng protestanteng Aleman na si Paul Ernst Jablonski na ang Pasko ay inilagay noong Disyembre 25 upang tumugma sa holiday ng Romanong winter solstice na kung tawagin ay Dies Natalis Solis Invicti, at sa makatwid ay isang kapistahang pagano na nagpapahina sa tunay na pananampalatayang Kristiyano.
Ang Aleman na scholar na si Hermann Usener at iba pa ay nangatwiran din na ito ay pinili upang magkasabay sa Dies Natalis Solis Invicti. Nanindigan si Stephen Heigemann ng Universidad ng Alberta na bagaman batid ng mga Kristiyano, tinawag ng mga pagano ang araw na ito dahil sa kaarawan ni Sol Invictus. Sinabi ni Thomas Talley na pinasimulan ng Emperador Aurelian ang holiday ng Dies Natalis Solis Invicti na bahagyang upang magbigay ng paganong kabuluhan sa isang petsa na sinasabi niyang mahalaga na para sa mga Kristiyano. May papel ang Pasko ng kontrobersya ng Aryan noong ika-4 na siglo. Matapos tumakbo ang kontrobersyang ito, ang katanyagan ng holiday ay tumanggi sa loob ng ilang siglo. Noong early Middle Age, ang araw ng Pasko ay natabunan ng nasa kanlurang Kristyanismo ay nakatuon sa pagbisita ng mga magi. Ngunit ang kalendaryong medieval ay pinangungunahan ang mga holiday na ito na may kaugnay sa Pasko. Ang 40 araw bago ang Pasko ay naging 40 araw ni Saint Martin na nagsimula noong Nobyembre 11, ang kapistahan ni Saint Martin of Tours na kilala ngayon bilang Adviento. Sa Italia, ang mga dating tradisyon ng Saturnalian ay kalakip sa Adviento. Sa paligid ng ika-12 siglo, ang mga tradisyon na ito ay inilipat muli sa 12 araw ng Pasko, Disyembre 25 hanggang Enero 5, isang panahon na lumitaw sa mga kalendaryong liturhikal bilang Christmastide o 12 banal na araw. Noong 567, inilagay ng Council of Tours ang panahon ng Christmastide na nagpapahayag ng 12 araw mula sa Pasko hanggang ipapanya bilang isang sagrado at kapaskuhan, at itinatag ang tungkulin ng pag-aayuno at ng Adbyento bilang paghahanda para sa kapistahan. Ginawa ito upang malutas ang problemang administratibo para sa imperyo ng Roma habang sinisikap nitong iugnay ang kalendaryong solar Julian sa mga kalendaryong lunar ng mga lalawigan nito sa silangan. Ang katanyagan ng araw ng Pasko ay unti-unting tumataas pagkatapos makoronahan si Charlemagne bilang emperador noong buwan ng Disyembre 25, 800. Si Haring Edmund na martir ay pinahiran noong Disyembre 25, 855 at si Haring William I ng Inglaterra ay kinoronahan noong Disyembre 25 taong 1066. Noong Middle Age, ang holiday ay naging napaka-kompromente na ang mga chronicler ay regular na nabanggit kung saan ang iba't ibang magnates ay magdiriwang ng Pasko. Si Haring Richard II ng Inglaterra ay nag-host ng isang kapistahan ng Pasko noong 1377 kung saan 28 na baka at 300 piraso ng tupa ang kinain. Ang Yule Bor ay isang pangkaraniwang tampok ng medieval Christmas feast. Naging tanyag din si Carolina at orihinal na ginanap ng isang grupo ng mga mananayaw na kumanta. Ang grupo ay binubuo ng isang lead singer at isang singsing ng mga mananayaw na nagbibigay ng koro. Kinundi na ito ng iba't ibang manunulat noong panahong iyon ang caroling bilang kahalayan na nagpapahiwatig na maaring magpatuloy sa ganitong forma ang hindi masupil na mga tradisyon ng mga Saturnalia at Yuli. Ang misrol, lalasing, kahalayan, pagsusugal ay isa ring mahalagang aspeto ng pagdiriwang sa Inglaterra. Ipinagpalit ang mga regalo sa araw ng bagong taon at mayroong espesyal na ale sa Pasko. Ang Pasko noong Middle Age ay isang pampublikong pagdiriwang ng kinabibilangan ng Eve, Holy at iba pang evergreen. Ang pagbibigay ng regalo sa Pasko noong Middle Age ay karaniwan sa pagitan ng mga taong may legal na relasyon tulad ng mga nangungupahan at may-ari. Ang taunang pagpapakasaya sa pagkain, pagsasayaw, pag-aawit, palakasan at paglalaro ng baraha ay tumaas sa Inglaterra at noong ika-17 siglo ang panahon ng Pasko ay nagtampok ng mga masasaganang hapunan, detalyadong mga maskara at mga pageant. Noong 1607 giniit ni King James I
the First na ang isang dula ay isadula sa gabi ng Pasko at ang hukuman ay magsasagawa sa mga laro sa panahon ng Reformasyon noong ika-16 to 17 siglong Europa na maraming protestante ang napalit ng tagapaghatid ng regalo sa Christ Child o Christ Kind at petsa na pagbibigay ng mga regalo ay binago mula Disyembre 6 hanggang Bisperas ng Pasko. Gayunpaman noong ika-17 siglo, Inglaterra, ang mga grupo tulad ng mga Puritans ay mahigpit na kinukundina ang pagdiriwang ng Pasko na isinasagawang alang-ala ito bilang isang katolikong imbensyon at mga bitag ng Papa. Kasunod ng tagumpay ng parliamentarian laban kay Charles I sa panahon ng English Civil War, ipinagbawal ng mga pinunong Puritan ng England ang Pasko noong 1647. Ang pagpanunumbalik ni Haring Charles II noong 1660 ay nagwakas ang pagbabawal at ang Pasko ay muling malayang pinagdiriwang sa Inglaterra. Maraming mga klero ng Calvinist at hindi sumang-ayon sa pagdiriwang ng Pasko. Dahil dito sa Scotland, hindi hinikayat ng Presbyterian Church of Scotland ang pagdiriwang ng Pasko at pagaman pinag-utos ni James ang pagdiriwang nito noong 1618. Kakaunti ang pagdalo sa simbahan. Opisyal na inalis ng parliamentary ng Scotland ang pagdiriwang ng Pasko noong 1640 na ay sinasabing ang simbahan ay nalinis sa lahat ng pamahiing pagmamasid sa mga araw. Samantalang ang Inglaterra, Wales at Ireland ang araw ng Pasko ay isang karaniwang holiday na ang naging isang nakagawiang holiday mula sa noong unang panahon hanggang 1871. Lamang ito itinalagang nag-isang ang holiday sa Scotland. Noong ika-12 siglo, ang Parisian monghe na si Adam ng St. Victor ay nagsimulang kumuha ng musika mula sa mga sikat na kanta na nagpapakilala ng isang bagay na mas malapit sa tradisyonal na Christmas carol. Ang mga awiting Pasko sa Ingles ay lumitaw sa isang akda noong 1426 ni John Audley na naglista ng 25 carol ni Christmas. Marahil ay kinanta ng mga grupo ng wassailor na nagbahay-bahay. Sa kasaysayan, ito ay pinagbabawal ng mga Puritan sa panahon ng kanilang pag-asenso sa Commonwealth of England taong 1647 hanggang 1660 at sa kolonyal na New England kung saan ipinagbabawal ng mga Puritano ang pagdiriwang ng Pasko noong 1659 sa kadahilanang ang Pasko ay hindi binanggit sa kasulatan o Biblia at sa Reform sa makatwid ay lumabag sa Reform Regulation prinsipyo ng pagsamba sa Diyos. Ang Parliament of Scotland na pinangunahan ng mga Presbyterian ay nagpasa ng isang serye ng mga batas na nagbabawal sa pagdiriwang ng Pasko sa pagitan ng 1637 at 1690. Ang araw ng Pasko ay hindi naging publikong holiday sa Scotland hanggang 1871. Sa ngayon, tinanggihan din ng ilang konserbatibong reform denomination gaya ng Free Presbyterian Church of Scotland at Reformed Presbyterian Church of North America ang pagdiriwang ng Pasko batay sa regulasyong prinsipyo at kung ano ang nakikita nila bilang di makakakasulatang pinagmulan nito. Ang mga pagdiriwang ng Pasko ay pinagbawal din ng mga ateistang estado tulad ng Unyong Soviet at kumakailan lamang karamihan sa mga estadong Muslim tulad ng Somalia, Tajikistan at Brunei. Ang ilang mga Kristiyano at organisasyon tulad ng America Center for Law and Justice ni Pat Robertson ay nagbanggit ng mga di umano'y pag-atake sa Pasko. Tinatawag silang digmaan sa Pasko. Sinasabi ng mga naturang grupo na ang anumang partikular na pagbanggit sa terminong Pasko o ang mga reliyosong aspeto nito ay lalong sinusuri, niiwasan o pinanghinaan ng loob ng ilang advertiser, retailer, pamahalaan, kilalang mga paralan at iba pang pampubliko at pribadong organisasyon. Ang isang kontrobersya ay ang paglitaw ng mga Christmas tree na pinapalitan ng pangalan na holiday tree. Sa US, nagkaroon ng posibilidad na palitan ang pagbati ng maligayang Pasko ng maligayang pesta. Opisyal na tinuturing na kasama sa panahon ng pagdiriwang ng mga Hudyo ang Hanukkah. Sa US at sa Canada kung saan laganap ang pagbanggit ng terminong mga pestang opisyal, nuligsa ng mga kalaban ang paggamit nito at pag-iwas sa paggamit ng terminong Pasko.
Pasko. Ang gobyerno ng People's Republic of China ay opisyal na nagtataguyod ng ateismo ng Estado at nagsagawa ng mga kumpanyang laban sa reliyon para dito. Noong Disyembre 2018, sinalakay ng mga opisyal ang mga simbahang Kristiyano bago ang Pasko at pinilit silang isara. Sa pilitang inalis din ang mga Christmas tree at mga Santa Claus. Maraming salamat. Paalam.